So sobrang dami guys ng mapipili ang mga Android tablets sa ngayon. Napakahirap na talaga mamili. For example, kapag pumunta tayo sa Lazada app natin, i-type lang natin Android tablet. Napakadaming options. Ang dami na natin mapipilian na hindi lang maganda, mura din. So bakit natin i-consider ang isang Windows tablet? Sobrang dami nga ng mga Android tablets na pwedeng piliin. So mabuti na lang, nagpadala guys ang Chewy ng Windows tablet. Ito yung kanilang Highten X1 Windows tablet / laptop. Pwede itong gawing laptop. Mamaya mapakita ko sa inyo. At ginamit ko to for more than 3 weeks na rin. Actually, last year ko pa to ginagamit para matesting ko at gusto ko rin kasing humanap talaga ng matibay na reason kung bakit consider pa rin natin ang isang Windows tablet over Android tablet. Okay, so samahan nyo ako. Unbox muna natin. Okay, so ito yung box ng Chewy Highten X1. So, dalawa yung box na natanggap ko. So, isa para dito sa mismong Highten X1 at isa naman para dun sa kanyang accessory na keyboard / stand. So, currently sa Lazada, ang presyo nito ay 17,990 pesos. Yan ay this year, 2025. Pero nung una ko siyang i-check last year, December, ang presyo nito ay naglalaro lang sa 11,000 pesos plus. Yun nga lang, hindi kasama yung keyboard / stand. So, makakatipid ka. Kung gusto mong magsama ng keyboard, magdadagdag ka ng 1,500 pesos. Tipid pa rin. Pero sa ngayon, kasama na siya automatically sa Lazada. So, medyo porsahan yung pagbili natin ng keyboard / stand para dito sa Highten X1. So, medyo ang laki ng ginamp sa presyo. So, 18,000 pesos yung presyo ng Highten X1 sa Lazada. Tapos guys, yung kasama lang naman dito sa box ng Highten X1 ay itong 36 watts na USB-C charger. Wala nang ibang accessories na makikita dito. Okay, una sa lahat guys, pag-usapan natin yung design. So, nilagay ko na yung case na kasama kapag binili natin itong Highten X1 sa Lazada. So, unang-una natin mapapansin dito, medyo may kabigatan tong tablet na to. Compared sa mga typical Android tablets ngayon na magaan lang, manipis, ito makapal at mabigat. At ang isa pa sa talagang mapapansin natin at malamang medyo maging sore sa ating paningin ay yung kanyang bezels. Tingnan nyo naman guys, sobrang kapal. Hindi na modern yung itsura nitong Highten X1 compared sa ibang mga tablets sa ngayon. So medyo ano talaga siya, medyo hindi ganun ka-pleasing tingnan, alam niyo yun. Minsan nga ginamit ko to sa isang meeting at napansin agad ng isa sa mga kasama ko. Tinanong na ko ano yung ginagamit ko kasi hindi talaga siya nagandahan dito. So ayun, yun yung isa sa mga ano natin, cons natin sa mga Windows tablets. In general, yung mga mura lang, hindi yung mga Windows or Microsoft Surface na sobrang mahal. Pag murang Windows tablet, usually makapal talaga yung bezels. Kasi yung components sa loob, kagaya na lang ng CPU, hindi pa ARM. So medyo may kalakihan siya compared sa mga SoC na mga Android tablets, ng iPad o kaya ng smartphone natin. Tapos mapapansin nyo din guys na meron siyang vents dito sa likod. Yan. So dyan lumalabas yung init nitong Highten X1 habang ginagamit natin. At isa rin sa mga advantage nitong butas na to, may grip ka. Kapag hawak-hawak mo siya, pwede kang kumapit dito. Yun nga lang, habang ginagamit mo siya, syempre dahil nga hindi pa ARM processor to, mainit talaga. So medyo makakaramdam ka ng medyo discomfort. Tapos mapapasma ka talaga dito. So yun lang, makapal siya, makapal din yung bezels, mabigat, at may butas pa tayo. Ngayon naman guys, pag-usapan natin ang performance itong Highten X1. Sa Geekbench, nakakuha tayo ng 1,176 na single core score at 3,095 naman sa multi-core score. At sa GPU naman, 3,332 yung score na nakuha natin. So talagang for basic productivity lang yung performance nitong Highten X1. Kasi wala namang performance scores ang Intel N100 na CPU ng tablet na to. Pagdating naman sa browser bench, 10.5 lang yung pinakamataas na score na nakuha natin.
At yan yung usual din na range ng score na makukuha ng isang Intel N100 laptop. Saktuhan lang din guys yung display nito. Hindi naman sobrang sharp kasi 1280 by 800 lang yung resolution niya. Pero para sa akin, okay na ganyan yung ginawa ng Chewy na resolution dito para mas matipid sa battery consumption. Responsive naman pagdating sa touch yung display nitong Highten X1 at so far, wala naman ako naging issue or na-encounter na problema. Siya nga pala guys, yung battery capacity nitong Chewy Highten X1 ay 3,400 mAh lang. At para sa akin, sobrang liit ng capacity na yan. Considering na Windows tablet to, naka-Intel CPU tayo at magastos talaga yan. Although, kagaya na sinabi ko kanina, wala naman tayong performance scores sa Intel N100. However, dahil nga 64-bit yung CPU nito, kulang na kulang yung 3,400 mAh para sa paggamit natin sa buong maghapon. Sabihin natin ganun. So, ako, for basic usage, umaabot to sa akin ng 5 to 6 hours. Yan ay nung na-update ko na siya sa Windows 11 24H2 na version. Pero nung hindi pa, nakaka 3 to 4 hours lang ako. So may konting improvement naman. At marami naman tayong pwedeng gawin sa isang Windows laptop or Windows tablet para ma-debloat natin or matanggal natin yung mga pre-installed na mga softwares para kahit papaano gumaan-gaan yung kanyang load, yung kanyang RAM. At o nga pala, 8 GB yung RAM natin dito. LPDDR5X yan, tapos 256 GB naman na SSD yung ating storage. So bakit mo nga ba i-consider itong Highten X1 over your typical Android tablet? Ito yung mga reasons na nakita ko. Unang reason guys ay ports. Tingnan nyo naman guys, sobrang daming ports itong Chewy Highten X1. Halimbawa, dito sa may left side, kapag naka-landscape, meron tayong dalawang USB-C ports at yung isa ay full featured na. Ibig sabihin, pwedeng pang data transfer, pwedeng pang charge, at pwede ding pang external display. At meron ding dedicated na micro HDMI port para ulit sa external display. Sa may right side naman, meron pa tayong USB-A 3.2 na port at headphone jack. So, pagdating sa ports guys, walang debate dito. Panalong-panalo dyan itong Highten X1 compared sa Android tablets na USB-C port lang yung meron tayo. At yung iba, bonus, merong headphone jack. Pero other than that, wala tayong USB-A port sa mga Android tablet ngayon. Pero ito, meron at dalawang USB-C port. Kaya pwede ka magkabit dito ng webcam, ng external monitor, at external hard drive. All at the same time. Isipin mo yung dami ng pwede mong magawa sa tablet na to. Pangalawang reason kung bakit dapat mo i-consider ang isang Windows tablet kagaya nitong X1 kapag bibili ka ng tablet ay operating system. Yes, sobrang dami ng apps sa Play Store at karamihan ng mga may install natin sa Windows OS, meron ding version yan sa Android. So bakit mas labang pa rin yung Windows operating system? Siyempre guys, desktop grade pa rin ang Windows OS, meaning mas malawak pa rin yung possibilities when it comes to productivity. For example na lang guys, sa mga files natin dito sa Windows operating system, mas may control tayo at mas easy access sa mga files natin, mas madaling i-organize dito sa Windows tablet compared sa Android OS. Mas madami ka ring magagawa sa settings at lahat ng software na i-install mo dito ay desktop version palagi, kaya mas kompleto sa features. At ito pa, if ever lang naman na kailangan mong magpalit or sumubok ng ibang operating system, pwede mong gawin yan dito sa Windows tablet. For example, kung gusto mong mag-install ng isang Linux distribution, ay pwede mong gawin yan dito. Halimbawa guys, sumubok akong mag-install dito at gumamit ng Zorin OS, isang Linux distribution. Tapos nag-install din ako guys ng Fide OS para magkaroon siya ng Chromebook-like experience at makapag-install ako ng iba pang mga applications. At yung favorite ko na in-install dito ay Ubuntu. Kasi kung kailangan ko ng Android application, counting tweak at command lines lang magiging Android tablet na to. At isa pa, typically kapag bumili ka ng Android tablet na ganito yung presyo, nasa 18,000 pesos, ay ilang mga software updates lang yung marireceive mo. Depende na yan sa brand na pipiliin mo. Pero dito, Windows operating system, sunod-sunod yung mga updates at mga major upgrades sa operating system na marireceive mo.
At pangatlong reason na nakita ko ay performance. Sa totoo lang naman guys, kung pag-uusapan kung sino ang mas mabilis, pananalo naman talaga yung Android agad-agad pagdating sa pagiging responsive ng pagbukas ng mga application. Pero ulitin ko lang, iba ang galawan ng ARM processors ng Android sa x64 processor ng mga PC. Mas mabigat ang softwares ng Windows kumpara sa Android. And yes, naka-Intel N100 lang itong X1, pero LPDDR5X na yung RAM nito at full-blown SSD yung kanyang storage na di hamak na mas mabilis talaga sa LPDDR4X at eMMC na makukuha natin sa tablet na ganito yung presyo. Kung UFS naman yung storage ng mabili nating tablet, mas mabilis pa rin ang SSD. Syempre, hindi pa rin natin ganun karamdam yung mabilis na components ng tablet na to. Dahil sa operating system, mabigat nga talaga guys yung Windows OS. So if ever man na ang plano natin dito ay yung mga productivity lang. Halimbawa, magta-type tayo sa Word, gagawa tayo ng PowerPoint presentation, mag-edit sa Canva, o kaya gagawa ng Excel sheet, mga ganun. Kayang-kaya naman talaga nito. Pero pagdating sa mabibigat ng mga softwares like games, ganyan, huwag na nating asahan. Kagaya na sabi ko kanina, walang performance scores ang Intel N100. So yun guys yung tatlong reasons para sa akin kung bakit pwede mong piliin ang isang Windows tablet over Android tablet. Pero at the end of the day, talagang babagsak pa rin yan. So kung ano yung kailangan mo. Kung gusto natin ng mas madaming magagawang office works, baka mas kailanganin mo talaga ang Windows tablet. Okay, so yun na lahat guys yung mga reasons na nakita ko kung bakit pwede mo pa rin consider ang isang Windows tablet over Android tablet. At if ever na meron ka pang nahanap na reason para i-consider natin ang isang Windows tablet, comment mo lang dyan sa baba. At sana nakatulong tong video na to para pag naghanap ka ulit ng tablet at medyo nalilito ka kung Android or Windows, makatulong to. At i-share mo na din sa kaibigan mo na naghahanap ngayon ng bagong tablet. At kung gusto niyo pang malaman yung updated pricing at mga discounts, ganyan, nitong Chewy Highten X1, nandiyan yung link sa description box sa baba. Maraming salamat sa panonood guys. Para sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.